Say hi. I am going to Crocodile Park. I'm going to crocodile. I'm going to crocodile park. What do you do there? Play. What do you play? Toys from the crocodile park. You will not be afraid? This is a crocodile. What else you will see there? Animals. What other animals? Kids. Namaskara, mabuhay! For today's video, ito ang huling family bonding namin bago ako nag-prepare ng mga kailangan ko papuntang New Zealand. Dinala namin sa Davao Crocodile Park sa Esian. Maaga kami umalis ng bahay at habang nagbibiyahe naglalaro lang siya sa mga dinala naming laruan para hindi mabagot. Crocodile park. What you will do there? Play. What are you holding? Cuban and pop up. Copy it. And then this will pick up two. This is a bicep. This is a bicep and this is a diamond and this is a cube. Bulldozer. Oh, bulldozer, road roller. And, Wow, there you go. Wow. and this attributed the show is attributed dig dig dig. Yes, like Oh oh no. This is our second time na pumunta dito pero this time nilibot talaga namin ang lugar at nanood ng bird and animal shows. Ang entrance fee pala dito ay $350 per head for 3 years old and above. Dahil 2 years old pa si Esian, wala pa siyang bayad. At we're here na sa Davao Crocodile Park. Whether you're into wildlife, adventures, or just curious about crocodiles, this place has something for everyone. When we enter the place, baka sa mukha at action ni Esian na sobrang excited niya na makakita ng wild animals especially ng crocodile. Kaya ang atya niya ay habol din ng habol. Ang Davao Crocodile Park pala is one of the top attractions in Davao City. It's not just about crocodiles, there's an entire range of animals and activities there. Hindi siya ganun kalaki na park like sa ibang lugar pero maaaliw na din ang mga bata dahil we can do a close encounter in the other animals. The park has an impressive range from little crocodile babies to the giant ones that would not want to meet in the wild or forest. Crocodiles might be the main stars, but they even preserve the bones of the crocodile that they took care, which it also gives a vibes in the park. But there's plenty more to see here. The park also has tigers, snakes, and birds. One of the best parts about Davao Crocodile Park is that you can actually interact with some of the animals here. It's an amazing experience, especially for families and kids. This place is not just about entertainment, they're big on conservation and educating people about wildlife. Places like this play an important role in raising awareness and protecting endangered species lalo na sa mga bagets natin. Kaya at a young age, mas maganda talaga na ma-expose natin sila sa nature rather than exposing them to gadgets. This is one of the important thing that I really consider when I accepted the job here in New Zealand. Dahil dito sa New Zealand, they really preserve the nature. Naglalaan talaga ng budget from taxes ang government to maintain the park, forests, bodies of water, especially lakes and river and mountains. Most of it are open free to public pa. Maraming magandang places at view na pwedeng puntahan ng family as a sort of bonding at hindi pa masyadong magastos dahil walang entrance fee. The places are also safe. Back to the video. At last, nakita na rin ni Esian ang mga crocodiles. Na-mesmerize siya dahil nga siguro malaki siya tingnan compared sa laruan niya. Pero good thing, hindi naman siya natakot. May iba't ibang sizes kasi ang crocodiles dito at binikod nila according to sizes. He keeps asking if natutulog pa ang crocodiles dahil hindi gumagalaw. Safe naman ang cages nila dahil hindi basta-basta maaabot ng tao, lalo na ng mga bata ang mga hayop. Well-fed din naman ang mga hayop at sanay na din sa mga tao kaya makikita mong hindi stress sila at hindi natatakot. May lion din dito pero nasa ordinary cage lang siya, hindi tulad sa tiger na may artificial na forest vibes na cage. Sa dito na cages naman ay makikita ang mga malalaking crocodiles. Gustong hawakan ni Esian ng mga crocodiles na ito dahil naku-curious siya. Pero in-explain naman ng atya niya na ito'y hindi pwedeng galawin at istorbohin dahil ito'y pwedeng mangagat. Ito naman ang sinasabi kong cage ng tiger. Chill lang siya at nagtatago. Ito naman ang malaking python snake nila. Meron din silang mga peacocks dito which is hindi na masyadong namangha si Esian dahil ito'y nakita na niya nung pumunta kami ng India.
Ang peacock pala is ang national bird ng India kaya ipinagbabawal talaga sa India na galawin at mag-alaga nito. Pwede naman daw mag-alaga pero kailangan ng mga permit sa government. Ito'y under sa Wildlife Act sa India. They consider it as a national bird because of its cultural significance, beauty, and association with Indian mythology, symbol, and traditions. Ang peacock daw is a symbol of India's cultural diversity and rich biodiversity. It's also associated with Indian traditions such as the peacock feather being a symbol of intelligence and Lord Krishna wearing a peacock feather on his forehead. Sa lugar ng asawa ko sa Kerala, ito ang palaging bisita namin mula umaga hanggang hapon. Paghapon, nasa bubong na ito ng bahay. Sobrang namangha ako nung makita ko itong lumipad at dumapo sa bubong ng bahay namin. Akala ko hindi ito nakakalipad ng mataas, pero even sa mga coconut trees doon sa Kerala, makikita mo sila kaya nga siguro, in Indian mythology, the peacock was the vehicle of Lord Murugan. So apart from peacock, meron din silang mga ostrich dito kung saan you can feed them and just need to buy their food. Hindi na kami sumubok ng mag-feeding session dahil natakot si Eshan at dahil na rin siguro sa size ng ostrich kaya dumaan lang kami. May feeding din sila for rabbits and fishes and most of their fishes ay mga koi. May ibang park na pwedeng sumakay sa ostrich but dito sa Davao Crocodile Park ay hindi nila ginagawa for the goodness ng animals and safety na rin ng mga tao. Feeding is also fun activity with them. Pagkatapos dito, pumunta na kami sa ibang bahagi ng park kung saan makikita ang mga small birds. May butterfly sanctuary din sila pero hindi na namin napuntahan dahil nagsimula ng maging cranky si Eshan dahil sa init ng panahon at ayaw namin totally magtantrum sa lugar. Kahit kami medyo nakaramdam na rin ng pagod sa kakahabol sa kanya pero tinapos pa rin namin ang paglilibot sa lugar. This is the last cage of the crocodiles at dito makikita yung mga maliliit na crocodile. Mas marami ang mga andito at nagkukumpulan sila. Ang mga moments na ito ang lagi kong namimiss dito sa New Zealand dahil sa Pilipinas, most of our rest day, nagpa-family bonding talaga kami for Eshan's memories. I am excited that we can have it here na sa New Zealand soon. As what I have said, mas maraming magagandang mapupuntahan at mapapasyalan dito sa New Zealand at saka libre or mura pa. Child-friendly din ang mga lugar kahit ang mall nila ay may free playing area. Yung mga playground or parks are well-maintained kaya magandang puntahan at mag-spend ng time with family. Ngayon, kahit wala na ako sa Pilipinas, pinapasyal pa rin ng asawa ko ang aking anak pag may free time siya, especially during rest day on Sunday. Masaya na rin ako kahit papaano dahil nakakagala sila sa Pilipinas kahit wala ako. Hindi namin alam kung kailan kami makakabalik sa Pilipinas dahil may bago kaming journey na tatahakin. Nakakatakot man isipin na magsisimula na naman kami dito sa New Zealand. Pero alam ko na makakayanan din namin. Kung hindi man para sa amin ang New Zealand, alam namin na may mga tahanan kaming mauuwian sa Pilipinas at saka sa India. Life is full of surprises. The best thing we can do is to embrace it wholeheartedly and be guided with the prayers. Hanggang dito na lang ang video na ito. Hope you like it. Until our next video, thank you for watching. Bye!